Next, we are down to our last feature ng high level, which is AI agents. So, dalawa yon mga kuys. Meron tayong voice AI saka conversation AI. So, actually, meron na akong video ng voice AI. So, pwede nyo na lang i-check yon. Otherwise, pagpatuloy nyo tong video na to, no? So, i-browse naman din natin to. So, kung gusto mo mag-create ng voice AI, create your first voice AI agent. So, click mo yan. Tapos, syempre, hindi mo magagamit yung browse marketplace for agency admins lang yan. So, wala tayong choice kundi mag-create ng sarili nating custom agent. So, continue. Ayan, so ayun yung details ng agent mo. So, hindi ko na babaguhin para mabilis tayo. May agent 207, yung agent name. Then, business name, yan yung name ng sub-account nyo, Tech VAAA. Language, tapos yung voice. So, pwede kang magbago ng voice dito. Ayan. So, actually, lahat to galing sa 11 Labs. So, pili ka na lang dyan ng pinakamagandang voice para sa yung voice agent. So, ayun. Pero for now, okay na ako kay Jessica. Then, we have the time zone. Tapos, yung LLM or yung AI model na gagamitin natin. So, for now, naka GPT-4 Auto. Tapos, 0.02 cents yung price niya every minute. So, meron din dito mga mura pero kasi hindi ganun kaganda yung output nila. Siyempre, saka mas mahal, mas maganda, no? So, meron dito, I think, yung itong Claude, medyo mahal siya ng konti, 0.024. Ayan. Pero ngayon, GPT-4o is okay na, no? 0.02 per minute. Tapos, yung agent's initial message, pwede kang mag-set dyan. So, dito sa initial message, so, pagka may sumagot ng tawag or pagka may tumawag sa AI agent nyo, ito yung una nyo sasabihin, basically. So, okay na yan. Click mo yung next. Agent goals. So, dito, kumbaga, ito yung pinaka-utak or brain ng inyong AI agent kung ano yung nalalaman niya. So, dito nyo siya isa-setup, no? And ano yung mga gagawin niya? Like ito, details to collect from the contact. So, name, email, address, contact issues. Tapos, pwede ka pang mag-trigger ng workflow when call is complete. So, additional ano naman yan, parang i-automate mo yung transcription or yung mga contact details na nakuha mo. So, pwede mo siyang i-process like lagyan ng tag and everything katulad ng ginawa natin kanina. So, ikaw na bahala doon. So, for now, let's select the existing knowledge base. So, ito, bale, meron na rin parang description or parang instruction, no? When to use this knowledge base. Tapos, yung details to collect. So, check nyo yung name, email, address, contact issue. So, actually, okay na yan. Tapos, ito yung easy mode, no? Pagka pumunta ka sa advanced mode, bale, meron ditong system prompt na pagkahaba-haba. So, mas ma-customize mo yung voice AI agent mo, no? Pagka ginamit mo yung prompt instead dun sa easy mode or basic mode. So, mas flexible siya. Tapos dito sa set up your actions, so ito yung mga actions na mangyayari during the call. So, pwede siyang call transfer, triggering the workflow, send SMS, or ikaw na bahala no, kung ano yung gusto mong ilagay dyan. So, lahat nung nandito is mangyayari during the call, mga quiz. Tapos, ito naman is trigger workflow when call is complete. So, obviously, from the word itself. So, pag natapos yung call, merong workflow na magra-run. So, ikaw nang bahalang pumili dyan. So, kunyari, yung contact details na nakolekta, let's say, yung pangalan nun, email and everything, automatic kasi, mag-save yun dun sa contacts nyo, no? Tapos, yung contact na yun, pwede nyo lagyan ng tag or i-subscribe sa email campaign, mga ganyan-ganyan, no? So, depende kung ano yung nakalagay dun sa workflow nyo. Then, dito, sa knowledge base, pwede ka mag-create ng bago, no? So, create new. Tapos, create knowledge base. So, name, sample knowledge base. Sabihin natin ganyan. So, create. Ayan. Tapos, click mo yung add source. So, iba-iba yan. Pwedeng web crawler, FAQs, tables, rich text, tapos file upload. So, ako siguro rich text yung gagamitin ko. Tapos, maglagay lang ako ng certain knowledge base. Siguro mag-chat GPT ako. Create me a knowledge base for my car detailing company. This will be used for my AI agent. Voice AI agent. Yan, tayo natin matapos Yan, sobrang kompleto nung nilalagay niya hanggang FAQs meron, scheduling, etc. etc. So, copy ko lang yan. Tapos, balik tayo dun sa ating knowledge base. So, paste ko lang. Pero syempre, tanggalin mo yung mga nandito, no, yung mga extrang text. So, yan, okay na yan. Tapos, dun sa taas. So, ayan siguro, tanggalin natin yan. Yan. Name, Tech VA, car detailing. Yan.
So, goods na yan. Enter mo yung name. So, main knowledge base. Then, save. Yan. So, pag okay na yung mga quiz, balik ka doon. Tapos, balik ka doon sa ating voice AI. Tapos, punta ka sa agent list. So, balik ka dito sa agent 207. Tapos, agent goals. Tapos, knowledge base. So, as you can see, wala pa, no? Medyo matagal siyang mag-reflect dito, mga quiz. So, hintayin nyo lang hanggang sa mag-reflect siya. Tingin ko mga 5 to 10 minutes yata yon. So, ngayon wala pa eh. Pero for now, ito na lang muna. Pero maya-maya, mapupunta dapat yan dyan. No? May kita nyo na yan. Then, iselect nyo, syempre. No? Tapos, we have the phone and availability. So, wala pa tayong nabiling phone. So, siguro, buy new number tayo. So, add number. Add phone number. So, ayan. Bale, yung mga tago $1.15 lang yung bibilin natin, no, mga kois. Tapos, i-double check nyo kung ano yung capabilities ng phone number. So, for example, this phone number, it has voice call, SMS, saka MMS. So, hindi lahat ng tatlong capabilities na to is kaya ng phone number, no? Meron iba dito for, let's say, for example, select Philippines. So, as you can see, may mga phone numbers dito. Ayan, pang voice call lang. Tapos, ito, pang SMS lang. So, hindi kaya gawin parehas. Unlike dun sa mga number sa US, so, pwede, di ba? Ayan. Pero itong mga numbers na to, mga kois, bago gumana yung SMS capabilities niya, kailangan mong mag-register sa A2P. So, ayun yung parang governing body ng US para allowed mag-send ng mga SMS campaigns or mga marketing SMS messages yung phone number na gagamitin nyo. No? Kumbaga, para at least ma-regulate lang nila. Kaya kailangan yung A2P registration. Sa US lang yun, mga kois. Sa Philippines kasi wala namang A2P registration eh. Kahit sa ibang bansa, wala ring A2P registration. So, kung US yung gamit mo, kailangan mong mag-comply doon sa A2P na yon, no? Para gumana yung phone number mo for your SMS marketing, sort of. So, for now, ito siguro gagamitin ko. So, proceed to buy. Ayun, medyo hassle lang mga quiz. Kailangan pa ng ganito. Ayoko kasing mag-iwan ng mga ID. Hindi ako comfortable. So, kung gusto nyo, okay lang din naman, no? So, ituloy nyo to. So, pagkatapos kasi nito, mga quiz, pwede ka nang bumili ng phone number, no? Another security na naman to ni high level, eh. Para hindi makabili basta-basta yung mga tao ng phone number, no? So, kaya meron ganitong verification process pa. So, close natin yan. Unfortunately, hindi tayo makakabili ng phone number. So, balik tayo doon. Tapos, back. Balik tayo doon sa ating AI agent. So, voice AI agent list dito. So, phone availability. So, wala tayong phone number. In case na meron ka nang nabiling phone number, pwede mong iset dito. Tapos, yung phone number na yun na na-assign is pagka tinawagan yun, AI agent yung sasagot doon, which is itong ginawa nating AI agent, si MyAgent 207, mga kois. Itong ginawa nating AI agent, si MyAgent 207, since yun yung inassign mo eh, no? So, ganun siya. So, for the meantime, we can test our agent via web call. So, click mo yung web call. Tapos, start web call. Tech BLA. How can I help you today? Hello, can you hear me? Yes, I can hear you loud and clear. How can I assist you? I would like to make a schedule, please. Or I would like to get a schedule, please. Got it. Could you share a bit more about the schedule you're looking for? For example, is it for an appointment or something else? Let me know and I'll help you out. Never mind, bye. Alright, no problem at all. If you need help later, feel free to reach out. Have a great day. So, ayun, working naman siya, no? So, hindi ko na tinapos yung tawag kasi maubos yung oras natin. Saka hahaba tong video na to pagka kinausap pa natin siya ng sobrang haba. So, okay na yon. So, nakapag-setup ka na ng iyong voice AI. So, ang next mong gagawin doon, syempre, aside from getting the phone number, i-tweak mo, no, yung prompt niya. So, ayan, switch to advanced. Tapos ito, di ba, may prompt. Ayan. So, kailangan mong baguhin yan. Then, yung mga actions and everything para mag-work flawlessly yung voice AI agent mo, no, mga quiz. So, that's it for the voice AI, mga quiz. So, pagkakaalam ko, inbound pa lang yung voice AI ni high level na maayos. Yung outbound, hindi pa ganun ka-pulido. Kaya, hindi ko pa siya marirecommend sa ngayon na gamitin, no. Pero, syempre, as time goes by, maayos naman nila yan, no. So, let's go doon sa Agent Studio. So, si High Level, meron na rin siyang Agent Builder na sarili, no? Hindi ka na magre-rely sa ibang automation tool. So, click mo yung Create Agent.
So, new untitled agent. So, siguro my first agent. So, create. So, ayan, bale, tingnan nyo para siyang N8N. Dito, may mga nodes. So, sobrang konti pa lang ng nodes niya. So, pwede ka malagay dyan ng AI agent. Itong sequential. So, run actions in sequence. We have the search nodes, MCP, API, generative AI, which is yung agent na to, pwede mong utusan mag-generate ng audio, mag-generate ng image, mag-generate ng text, saka mag-generate ng video, which you can use sa marketing and everything, no? Then, dito sa capture information, so obviously, kaya niyang i-determine yung email address, yung phone, or text input or single choice kung meron man, no? So, ayun. So, back tayo. Discard. Then, dito tayo sa conversation AI, mga kois. So, kung yung kanina, voice AI via phone call, ito, conversation AI via chat, no? So, create bot. So, dito, may selection ka kung guided ba or prompt or flow-based builder. So, ito, nakalagay dito, free until December 31st, 2025. So, siguro itong guided form setup. So, create new bot. So, general Q&A lang muna. Kumbaga, tagasagot lang siya ng mga FAQs, no? So, brand name, TechVA AI. Yan. Company email is techva@gmail.com. Company website is techva.com. Company address, hindi naman siguro required. Phone number, hindi naman required. Tone of voice, friendly. Tapos, save. Tapos, okay na yan. Click mo yung next. So, bot name, lagay natin TechVA bot. Make this as primary bot, yes. Tapos, preferred channel. So, kung saan mo siya gustong gamitin, we have the Instagram, Facebook, SMS, chat widget, live chat, saka WhatsApp. Then, we have the bot initial message. So, yung greetings basically. Hi, how can I help you today? So, sabi dito, this is the first message the bot will send to users. If left empty, the bot will use a generic greeting. So, meron na pala siyang predefined, no, pagka hindi mo sinet dito. Pero, hayaan mo na yan. Okay na yan. So, click mo yung next. So, bot goals natin, information collection. So, name, email, phone. So, sama natin yung street address, saka city, or all na lang. Yan. Ask the user for their name, email, phone, street address. So, pwede kayong mag-add pa dyan kung gusto nyo. Siguro, add tayo. Lagay natin, what services do you want to avail? Tapos, dito sa update contact field, lagay natin doon sa additional comments. So, ayan, goods. Skip if already filled. So, siguro, yes. Appointment details. Pwede siyang mag-book na appointment, no? So, siguro, wag muna. Email notification. Siguro, yan. Receive email notification if the bot doesn't know the answer. So, tayo yung sasagot, no? Para at least, meron pa rin siyang human touch. Kasi, minsan yung bot na ubusan niya ng isasagot. Pagka hindi maganda yung setup nyo, no? Then, so, syempre, select mo yung all admins. Yan siguro yung makaka-receive ng mga email notification. Or pwede mong gawin yung specific user kung meron kayong customer support na naka-assign, pwede. Yan. So, okay na yan. Tapos, save. So, bot created successfully. So, pwede mo na siyang i-test. So, hello. My name is RJ. Yan. So, okay na yan mga kois. So, goods na yan. Then, after nun mga kois, pwede mong i-enable yung conversation AI. So, ako siguro, wag na lang, okay na yan. Kasi may bayad nga siya, no? Pero otherwise, kung gusto nyo i-try, edi i-try nyo. Yung nga lang kasi baka ma-charge kayo, no? Pasisihin nyo pa ako eh. So, check natin tong advanced settings, mga kois. Yan, ganun lang din naman, parehas lang pala. So, autopilot mode, wait time before responding, 2 seconds. So, pwedeng gawin nyo 5 seconds para hindi siya robot na robot, no? So, maximum messages bot can send in conversation. So, okay na siguro 25. Also allow this bot to respond to images and voice notes. So, pwede nyo i-enable din yan. So, pricing. Ayun yung sinasabi ko na may bayad talaga siya, no? So, for now, okay na muna yan. Pwede mo siyang i-train din. Bot training. So, pwede mo i-select yung knowledge base na ginawa mo kanina. Ayan, no? So, ito na yun. Sample knowledge base, yan. Tapos, rich text editor. So, hindi ko siya i-edit. So, balik ako dito. So, ayan. So, save. Then, we have the brand voice. Kanina, na-setup na natin to. Bot goals, additional instructions. Tapos, ito, dashboard. Basically, yung mga analytics nung nung mga bot mo, anong nangyayari, ano yung mga activity nila. Then, we have the agent templates.
So, kung tinatamad ka ng gumawa ng sarili mong AI agent, so pili ka na lang dito no sa mga templates na meron dito. Ayan, sobrang dami naman 'yan. Yan, may mga free pa pala no. So, merong free, merong paid. So, explore nyo na lang. Then ito, bagong-bago, Content AI. So, kanina nakita natin yung dun sa, ano, 'di ba, AI agent sa studio, nakapag-generate ng video, ng image, ng text. So, lahat 'yon sakop ng Content AI. So, tapos, syempre, may bayad din yun, no, obviously. So, siguro may free tier, pero pagka naubos mo na yung free tier, may bayad na siya. So, wag na lang natin munang galawin, baka ma-charge tayo eh. So, yun. And ayun, that's it for the AI agents mga kois. Next video tayo.